Mainit daw sa Pinoy ang umuni sagutan sa pagitan ni Vice Presidente Sara Duterte at ng magkapatid na sina Sol Dora Amy at Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga balita, naglabas na matinding payag si VP Sara laban sa magkapatid matapos mabisto ang ilang isyong kinakasangkutan ng administrasyon. Sa naging payag ni VP Sara, tila walang alinlangan ang kanyang pagpuna sa mga aktibidad na hindi mano naayon sa tiwala ng bayan, kasama na rito ang pagbibigay diin sa kanyang pagkadismaya sa ilang hakbang na administrasyon na pinamumunuan ni Kuting na umuli nagpapakita ng kakulangan sa pananagutan sa bayan. Ayon pa sa ulat, hindi rin nakaligtas si Senadora Amy sa matitinding banat ni VP Sara, lalo na't matunog ang mga isyu ng katiwalian na ibinabato sa mga malalapit sa administrasyon. Ang nangyaring sagutan ay tila nag-iwan ng malalim na marka sa relasyon ng pampolitika sa loob ng gobyerno. Maraming mga Pilipino ang nag-aabang sa mga susunod na hakbang at posibleng resulta ng mga pahayag ni VP Sara laban sa magkapatid. Ang sigalot na ito ay nagbubukas ng tanong tungkol sa integridad at tiwala ng mamamayan sa kanilang mga lider, kaya't marami ang nananawagan na bigyang linaw ang mga usaping ito para sa ikakabuti ng bansa. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Wala pong, hindi pong isang tao, hindi po dalawa, lahat sila lantad. Nananalaytay dyan sa pamilya na yan, sa dugo ng pamilya na yan, yung katraydoran. Yan po, mapa, babae, magkapatid, di nyo na mauto si Sara Duterte. Okay, eto po, hindi po umubra yung script, no? Hindi po umubra yung script ni Risa Hontiveros. 100 times po siyang pinahiya ni VP Sara. No, yung mga script nila noon, pinapaniwala nila yung sarili nila sa VP Sara, walang alam si VP Sara, ipapasa lang yung sagot. Hindi umubra yan. Yung scripted na mga atake mo. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, una rin sa pagsusuri. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, opo, dinideklara ko po na lahat po ng gawain niya ni Risa Hontiveros scripted. No? Dinideklara ko. Alam niyo yung mga tao, madali lang po makilala eh. Ito po, pasensya na po kayo kung magyayabang tayo ng konti, no? Kami pong ngayon lang po, pagbigyan niyo lang po ako. Kami pong mga matatalino. Alam kagad namin kung yung tao may laman sa pagitan ng dalawang tenga. Ang patunay po na kayo ay matalino po. Yung tingin nyo pa lang sa tao. Hindi po yan nakukuha na ganda ng tindig nito, matalino to. Hindi po kami nadadaan sa ganun. Kahit na anong itsura mong panlabas, kaya ka namin hubaran once na magsalita ka. Unang tindig pa lang po niya ni Risa Hontiveros, si Leni Robredo. Alam ko na po yan. Walang laman po yung sa pagitan ng dalawang tenga niyan. Alam niyo kung bakit? O eto kay Risa Hontiveros, kalimutan na natin si Leni. Nadadaan lang po niyan sa script. Lahat po yan scripted. Bakit ko po nalaman ngayon? Bakit ko po napatunayan na hindi umubra yung script ni Risa Hontiveros? Alam niyo yung gagawin niya, no? Alam niyo yung gagawin. Ipapahiya niya si VP Sara. Akala niya hindi kayang sagutin ni VP Sara yung mga katanungan niya. Lahat ng posible. Ang pag-aaral po ng script, paano pag ganito ang sinagot? Ito ang banat mo. Paano pag ganito sinagot? Ito banat mo. Na-cover na nila eh. Ang banat ni VP Sara, wala dun sa script nila.
ang banat ni BP Sara, atake. Ang banat ni BP Sara, alam niyo po ang banat ni BP Sara, sa totoo lang, thank you very much muna kay Pam de la Cruz Pam de la na nagbigay sa atin ng $5. Ang banat ni BP Sara, kontra-atake sa kanya. Ito ay ginagawa mo dahil pinopolitika mo yung budget hearing. Di ba? O tapos may atake pa. Ganyan po yan eh. Kaya na kaya po ng matatalinong tao yan na i-disregard kung ano yung tinatanong mo at atakehin kita. Kumbaga, sa debate po, kung sino yung nagdadala ng usapan, no? Kung sino yung may kakayahang magdala ng usapin, yun po ang mananalo sa isang debate. Lahat po yan debate sa mga matatalinong tao, simpleng diskusyon, no? Si BP Sara, nadala niya yung debate sa gusto niyang dalhin. Saan niya dinala? Ang lahat ng mga sinasabi mo ngayon ay pinopolitika mo yung budget, no? O, in-expose niya. Hindi naman tinatanong ni Risa Hontiveros yung mga sinabi niya, no? Yung sinabi ni Risa Hontiveros, in-expose siya ni BP Sara. Bakit ko nasabi na pinopolitika to? Eto sinabi mo to, noong Akbayan Congress, sinabi mo na hanggat nasa power, ang Vice President, anak ni Digong, ay nakakatakot, may chance na bumalik. So, ikinawing, completely ignoring yung tanong ni Risa Hontiveros, ganun po kahenyo si BP Sara. Ipapakita ko lang po sa inyo kung ano yung ginawa ni BP Sara. Nagtatanong kunwari si Risa Hontiveros para itrap si BP Sara na lahat naman yung proyekto mo na yan, dapat hindi na binabudgetan. Ang script ni Risa Hontiveros, palutangin na redundant. Bakit pa tayo magbabudget kung mayroon na pong ginagawang ganyan? Halimbawa, yung sinasabi mo burial at medical. Meron na pong proyekto niyan yung gobyerno. Bakit ka pa kinakailangan separately budgetan? Ganyan po kabastos. Ganyan po yung script ni Risa Hontiveros. Ganyan niya po ipapahiya sana si BP Sara. Completely ignoring yung argumento ni Hontiveros. Papakita ko lang po sa inyo kung ano yung naganap kanina. Bakit napahiya ng 100 times si Hontiveros. Completely ignoring yung kanyang argument. Ang gusto niya pumasok si BP Sara dun sa trap eh. Lahat ng sagot ni BP Sara scripted na yan. May pambanat si Hontiveros. Matagal niya nang inaral yan. Pero lumabas si BP Sara doon sa argument niya. Ang sinabi niya, pinopolitika mo lang yung budget eh. Katunayan, ito yung sinabi mo sa Akbayan. Ang gusto mo, mawalan ako ng budget kasi pag may budget ako, babango ako sa tao, naglilingkod. Diba? Kulang pa nga yung sinabi ni BP Sara eh. Kung ako nga yun eh. Ano ba ang mali sa mga paggasta ko? Wala namang maganda po ang napatunayan doon. No? Hindi po nila naatake si BP Sara na may kapalpakan sa paggastos. Ang atake po, kasi kung meron yan, naaral nila yan. At yan ang atakein. Nagbayad kayo ng ganito sa ganito? Bakit ganun? Ang mahal parang ganun, di ba? Pero ito po, ang ginawa po ni Hontiveros, dapat hindi kapondohan. Usually, sa budget hearing, ganito po nangyayari. Hindi maayos. Ang conclusion dapat sa isang ahensya, hindi maayos yung paggastos mo. Dapat hindi ka nabigyan ng ganyang kalaking budget sa susunod. Yun yung mga sa budget hearing karaniwan eh. Kung gusto mong ipahiya yung tao na isinalang nyo sa budget hearing,
titirahin mo yan sa paraan ng paggastos niya doon sa budget niya noong nakaraan. Meron na. Sasabihin ngayon, no? Sasabihin ngayon ng mapapahiya mo siya kasi hindi ka naman maayos. Hindi naman maayos yung paggastos mo ng pera. Bakit ka namin bibigyan? Hindi kayang palabasin yun ni Ontiveros. Kaya ang ginawa niyang atake ganito. Yung mga project mo ba, doble-doble na yan eh. May project na yung gobyerno eh. Kaya dapat ka nang tanggalan. Kung mapapahiya niya si BP Sara, hindi naman pumasok dun eh. Alam na ni BP Sara yan eh. Kabisado na yung utak mo eh. Simple ka lang eh. Simple lang naman yung utak mo eh. Okay. So gumawa ng bagong argumento si BP Sara na hindi na siya yung natrap at lumabas yung tunay na ugali. Ano yung argumento ni BP Sara? Ang argumento ni BP Sara, kaya mo tinututulan yung budget ko kasi pinupolitika mo. Bakit mo pinupolitika? Takot ka na yung pag natupad, pag binadgetan pa ako, lalo akong sisikat. Takot ka, Ontiveros, pag binadgetan mo itong mga proyekto ko, makikita ng tao kung papaano magtrabaho yung may kapirasong budget. Kapiraso lang po yung budget na pinag-uusapan natin. Wala pang 2 araw yan ng flood control program ni Marcos. 2.2 billion? Magkano ba yung isang araw ng flood control program? 1.4 billion. 2 araw lang yan sa flood control program. Kasi natatakot kang budgetan hindi dahil sa magnanakaw si BP Sara. In-expose siya ni BP Sara na kaya ka natatakot budgetan ako kasi makikita ng tao na nagtatrabaho ko. Kasi nakikita ng tao na yung perang binigay nyo sa akin ay binabalik ko sa kanila. Kasi makikita ng tao na tapat kaming maglingkod. Kasi nakikita ng tao na kahit maliit lang ang budget ko, mas marami kong naitutulong dahil hindi ko binubulsa. Takot ka dahil mananalo ako sa 2028. Takot ka, pinupolitika mo, ayaw mo kong budgetan para sa ganun, maantala ang aking pagkapanalo. Doon dinala ni BP Sara yung argumento. Kaya lumabas po. Ano yung lumabas? Ha? Sabi, I don't like the attitude. Wala kaming pakialam sa attitude. Ikaw nga yung gusto mong ipahiya eh. Talking about attitude. Ha? Malumanay ka lang magsalita. Pero gusto mong ipahiya si BP Sara, ang Vice President ng Pilipinas. Ikaw pa nagsabi ng attitude. Pero ang pinakamalupit sa lahat ng expose, sinampal siya sa muka. Never naisip ng scriptwriter ni Risa Ontiveros, never nilang maiisip na si BP Sara ay isasampal sa pagmumukha niya yung panggagamit niya sa mga Duterte. Yung nakiusap siya dahil pangatlong beses na siya. Pangatlong beses na siyang matatalo. No? Nakiusap siya ng karagdagang boto. Nakiusap siya. Ngayon, pinapahamak mo, Risa Ontiveros. Yung chikibam. Bakit? Na-expose na kayo eh. Lahat ng pakikiusapan mo ngayon na mga mayor, na mga governor, no? Lahat ng kinakausap mo ngayon para suportahan yung chikibam. Ha? Nag-iisip na yan. Puta, malupit pala to. Tulungan mo na. Ako nagsulisit nito. Kahit tulungan mo tong Risa Ontiveros, tablado never ka pag ko po nahawakan ng pera. Gusto lang nilang tumulong. At sila po ay nag-aalok ng pera sa mga magbibigay ng paraan upang mahuli si Pastor Kibuloy. Hanggang ngayon po, wala pa hong nabibigay ni singkong pera sa mga nahuli, maski na kay Canada. Tatanungin niyo po kung bakit. Siguro po natakot dahil nag-offer ng 20 million reward ang KOJC. No? On record po iyan, maski tanungin niyo po ang lahat. No? Inuulit ko, wala po akong natanggap, never ako nagsulisit po rito, at ito'y lamang pagtulong para mahuli si Pastor Kibuloy. Ngayon, sasariwain ko lang at
Ano ba legalidad nitong pagbibigay ng award? Alam nyo, ito'y parang pagtulong eh. In fact, may nakita kong isang clip na kung saan ang mismong, hindi ko po alam kung siya ay abogado ng Kingdom of Jesus Christ, no? Nakikita kong kasama po niya, na siya mismo nagsasabi ay ito'y legal dahil ginawa niya po. Baka pwedeng i-play ko po yung tape ni Attorney Topacio. Paki-play lang. Para makatulong sa paghuli ng taong subject of the warrant. Okay. So, yan po ay isang insidente na kung saan mismo ang isang abogado na nakikita kong kasama ng Kingdom of Jesus Christ, siya mismo ang nagbibigay ng reward, no? Mismo sa gobyerno. Ha? Mismo sa gobyerno. Siya po mismo yan. Ngayon, ayon nga sa batas, ito'y klinaro ko na po. Ang tanong dito sa mga nakikinig natin, kasi narinig ko yung mga nag-aano kanina tungkol sa pulis eh. Sana naman sa mga kababayan natin, let us place the things in its proper narrative. Ilagay natin sa tama. Ano yung tama? Kami po ay ginagawa na namin ang trabaho namin. DILG po ako, sinusupervise ko po ang kapulisan. Ang pulis po, nananahimik yan. Pero kailangan gawin nila ang trabaho nila, ang mag-serve ng warrant of arrest. Ano ba sinaserve nila rito? 3 bagay po. Number 1, ito po ay galing mismo sa Davao Court, Branch 12 at sa Pasig RTC Branch 159. Sa mga nakikinig po, kung ikaw ay magkakaso, kunyari kaming dalawa ni Attorney Bascuna, Abalos versus Bascuna. Maghihiring kami sa piskalya. At kung matalo si Bascuna, ang kalaban niya na ay ang people of the Philippines. Ang kalaban niya na ang mamamayan ng Pilipinas. Yun na po ang nangyari rito. Sa RTC, tapos na po ito, umantong na sa people of the Philippines versus Pastor Kibuloy. At nag-issue ng warrant of arrest for child abuse, no? Ito ay ang sexual na ito ay pag-aabuso sa mga bata, no, ng criminal case number RDBO 24-01439 ng Davao branch. And another warrant for sexual abuse, no? Ito po ay sexual na pagsasamantala, no? Dito rin po sa Davao. At sumunod ay ang Pasig RTC. Nag-issue na rin ng warrant of arrest for trafficking in persons, no? Ito'y qualified trafficking under section 4 and 6, anti-trafficking. No bail po ito. No? No bail po ito. Matindi ito. At bukod dito sa mga warrant na ito, I would also like to point out, meron din itong sa Amerika, may kaso rin ito. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Pakikipagsabuatan upang isagawa ang sex trafficking sa pamamagitan ng pwersa, panloloko, pamimilit, pati na rin ang money laundering. No? Pero lahat po ito ay alleged. Hindi ko sinasabing guilty si Pastor Kibuloy, hindi po. No? He is deemed to be innocent until his guilt is proven. That is why may proseso tayo rito. Hinahanap siya ngayon para siya ay tumayo sa hukuman at sagutin ang mga akusasyon na ito. Yun lang po ito. At hindi lamang yun, Mr. Chairperson. Meron din tayo ngayon na Senate warrant dito mismo sa Senado na inisyu noong March 19, 2024 ni Senator Risa, ang Committee on Women and Gender Equality. No? Ito po'y dahil yata sa kanyang, para dumalo siya sa mga hearing po rito. So 3 po ito. Sino magsaserve nito? Ang Senado, and again, ang kapulisan. Hindi ko ho kilala si Pastor Kibuloy. Ginagalang ko ang kanyang reliyon, ang kanyang pagkatao. Pero sana maunawaan po ninyo, trabaho namin ito.
Tandaan natin na ang basihan ng demokrasya ay ang hustisya at ang basihan ng hustisya ay ang batas. At yan ang pinapatupad namin. Kung hindi namin gagawin yan, babaksak ang buong bansa kung tatalikod na lang kami rito. Ngayon, ang tanong dito, bakit namin siya kailangang hanapin? Kasi seryoso. These are very serious allegations. Ang demanda niya. Hayaan kong basahin ko. Dito ang mismo yung testimony ng isang nagreklamo. Ang pangalan niya ay alias Amanda. Babasahin ko lang po, si alias Amanda ay umarap sa Senado sa kanyang testimony noong Enero 23, 2024. At ito po ang sinabi niya. Siya ay isang innocenting 17 years old na taong gulang na dalaga. Isa sa kanyang mga tagasunod at estudyante sa KOJC na Jose Maria College. Ito po sinabi niya. Pagtugtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos na ng tribute program ng KGC. Tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag ako ni Jacqueline Roy. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya, huwag ko daw pagdudahan ng anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy, basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto at binigyan ako ng lotion ng pabango ng Bath and Body Works brand, ang specific Center Enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Pagkatok ko sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy, inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na ang pagmamasahe. Gising na si Kibuloy nito. Noong itutuloy ko na dapat ang pamamasahe. Excuse me, sir. Sir, tatapusin ko lang please. Tatapusin ko lang po ito. Malapit na po. Tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya. Sir, I'll just finish this please. Yeah, for a while. Sub judice, Your Honor. Let me remind you, so that this hearing is not questioning the issuance of warrant. Yes, I'll just finish this. It has a direct connection. Please, Yeah. let me finish. Yeah. But please listen to me, please, first. What the purpose of this hearing is to determine if there is really overkill in the implementation of the warrant of arrest. Yun lang man ang purpose ito. Wala kami alam kung Sir, there is ano yung direct background, connection. bakit nagkakaso. There is direct. Just let me finish, Okay, Mr. Chairman. sige, go ahead. If I may, Your Honor, I think Please, that please, tatapusin ko lang. You will have That your is time. judice, You will have Your your Honor. time. sub judice, that goes into the very merits of the You will have case. your time, Attorney Torion. Yes, I know that. It is Your Honor. part of But the that is transcript of improper, the Senate. That is improper. Order. This is my speech. You Yeah. cannot tell me what is improper. Yeah, This is my right. order. I am the chairman. Please listen to me. Let us have an orderly conduct of hearing. So please, sir, kaya kita sinabihan, the purpose of this hearing is to determine kung indeed merong overkill yung implementation ng warrant of arrest. We are not, hindi Sir. natin tackle dito kung anong background, bakit nagkakaroon. Sir, may No, direct warrant. connection po, sir. Yes, Please alam let ko, me alam ko, finish. it's going to connect. But I'm just reminding you, and I don't want to deprive you of your opening statement. You can continue, but pakinggan mo muna yung sinasabi ko na the very purpose of this is to determine if there is overkill. Thank That's you. all. Thank That's you, all. Mr. You can Chairman. continue. You Yeah. can continue. Tatapusin ko lang po ito. Anyway, this is part of the record of the Senate.
Wala akong iniimbento, lahat po ito'y galing din dito to. Noong itutuloy na kung dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang natuluyan niyang tinanggal ang buong t-shirt ko. Noong nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Nanginginig na ang katawang ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantalahan ni Apollo Kibuloy. Noong siya ay natapos na, pumunta ako sa CR. Tulala pa rin ako. Nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula akong umiyak. Point of order, Your Honor. Nais ko lang bigyang diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay, may karapatan siya sabihin niya hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas. At dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. Alam kong binababoy ako, okay lang yun. Pero huwag bakunin ang bata nito. Order lang po. Yun lang po, Mr. Chair. For the record, the chair would like to express that yung lahat na sinabi ni Secretary Abalos were taken up in the previous hearing of the other committee. So that was already recorded in the Senate. So, tapos ka na, sir? Okay na, sir? Hindi pa ho eh. Ha? May sasabihin niya ata ayaw niya akong patapusin eh. Your Honor, the point of order being that I think Secretary Abalos is a lawyer. That is actually sub judice, Your Honor. It is precisely the subject now of court trial before RTC Quezon City as well as RTC Pasig City. To quote directly from the declarations of an alleged complainant, Your Honor, would be delving into the merits of the case, which is no longer the issue in this case, because the issue in this case is whether or not there was excessive force in the implementation of the warrant of arrest. We are not into looking as to whether or not the allegations of one alias Amanda was true or not. That is subject within the jurisdiction of the court, because those cases have already been discussed and dismissed by the City Prosecution's Office of Davao City, and that has been pending before the Department of Justice for 4 years. Well, it was resolved, and our motion for reconsideration now, Your Honor, is still pending before the DOJ, even if warrants of arrest have already been issued against my client. So it would be unfair, Your Honor, to quote direct from the allegations in the affidavits, because that is sub judice, Your Honor. And Attorney Abalos knows that. Mr. Chairman, please. Sana nakikinig. Secretary Abalos. The chair rules that this committee is focused on investigating the subject at hand, which is the alleged overkill in the implementation of the warrant of arrest. So please, if I am asking Secretary Abalos if those issues that you are pointing is not connected to the investigation, please refrain from doing so. Mr. Chair? Yes, go ahead. Okay. I'm sorry for my voice. Okay. Sana nakikinig lang, Mr. Chair, si Atty. Torion sa sinabi ko. Hindi ko sinasabing guilty ang kanyang kliyente. Klaro naman ang sinabi ko. He is deemed to be innocent until his guilt is proven. At ito po'y nasa korte ngayon. Kaya nga sinabi ko, mas mabuti sumuko na siya, magpakita na siya, at siya
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!